Blood is thicker than water. Kuya Bari, naniniwala naman po ako roon dahil may nakilala po akong pamilya na kahit sa bingit ng alanganin ay hindi iiwan ang isa't isa. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Rene. Isa po sa tagapakinig ninyo na nagkaroon ng lakas loob upang maihayag din ang sarili kong karanasan patungkol sa mga aswang na nagpabago ng husto sa aking buhay at buhay ng aming pamilya. 69 na taong gulang na po ako, Kuya Bari. Kasalukuyang nakatira po dito sa Pasay, pero ako po'y tubong Rojas. Pasensya na po kung hindi ko nasasabihin kung saan mismo sa Pasay at Rojas upang maprotektahan ang aming pagkakakilanlan. Nangyari po, Kuya Bari, itong kwentong aking ikikwento noong 21 anyos pa lamang po ako. Bunso po ako sa 5 magkakapatid, kaya ako ang naiwan para mag-alaga sa aking mga may sakit na magulang. Hindi na nga po ako nakapagkakuleyo noon dahil sabi ng mga kapatid ko, mas mabuting may kasama ang mga magulang namin. Hindi naman po ako tumanggi at sumang-ayon ako roon dahil naaawa rin po ako sa kanila kung maiiwan silang walang kasama sa bahay namin. Isang araw po noon, nagwawalis ako ng bakuran namin nang may isang mahaba na jeep ang biglang tumigil sa katapat naming bahay. Dumiretso ako ng tayo at naghihintay ng susunod na mangyayari. Kaalis lang kasi ng dating nakatira sa apartment na iyon, kaya nakakabilib na may agad na kumuha. Nakita ko po bumaba ang 2 lalaki mula sa jeep na iyon at nag-umpisa ng magbaba ng mga gamit. Maya-maya'y kasunod na dumating ang isang tricycle. Kuya Bari, bumaba po roon ang isang matangkad na babae, kasunod ang 2 batang lalaki. Nang lumingon po yung isang magandang babae ay kumaway po ito sa akin. Kaagad namang namula ang mga pisngi ko. Ngunit naalis din iyon nang lumapit ang isang lalaki sa babaeng ito at hinalikan sa labi. Mukhang mag-anak pa ang bagong lipat. Ani ko na lamang sa isip ko bago ko ipinagpatuloy ang aking pagwawalis. Noong matapos ako, agad akong pumasok sa loob ng bahay kung saan naabutan ko po ang mga magulang kong nasa salas habang sila'y nanonood ng TV. Black and white po ang TV namin noon, Kuya Bari, kaya medyo mahirap manood. Malabo. Matapos ko silang makita, saka ako nagtungo sa kusina para magluto ng aming almusal. Mabilis lamang akong natapos dahil madaling lutuin po ang pagkain ginawa ko. Bago ako kumain, inuna ko muna ang mga magulang ko. Magkasabay kong sinubuan sina mama at papa sa sala. Hindi na kasi sila masyadong nakakapagkilos, Kuya Bari. At yung pagsasalita po nila ay medyo hindi na rin po maintindihan. Kumbaga, nag-uulyanin na po ang aking mga magulang na kahit minsan ang pagkain ay hindi na nila makayang gawin. Pagkatapos silang kumain, nagligpit na po ako at nagtungo muli sa kusina. Mahabang oras din po ang ginugol ko para maayos at maluto ang dapat maluto. Kaya nang matapos po ako, napasalampak na lang ako sa sahig, nakinuod sa TV kasama ang mga magulang. Nung nasa gitna na kami ng palabas, nang biglang may kumatok po sa pintuan. Salubong ang kilay kong tumayo, nagtataka kung sino yun. Pinagbuksan ko po ang pintuan kung sinong kumakatok at gano'n na lang po ang gulat ko nang makita ang babaeng bumaba sa tricycle kanina. Malawak itong nakangiti sa akin, Kuya Bari. Bumaba ang tingin ko sa kamay niyang may hawak-hawak na isang malaking mangkok. Nagpakilala siya bilang si Tina. Siya ang may bahay ni Victor at nanay ni Rose. Nilahad ko naman ang palad ko para makipagkamay sa kanya na malugod naman itong tinanggap pagkatapos nitong iabot sa akin ang daladala niyang ulam. Hello Tina, ako nga pala si Rene.
Ikinagagala kitang makilala. Nakangiting sagot ko sa kanya. Tinignan kong mabuti si Tina, Kuya Bari. Maputi ang kanyang kulay. Abot baywang ang maitim nitong buhok at mayroong magandang mukha. Malawak na ngumiti naman si Tina sa akin at lumagpas sa balikat ko ang tingin niya. Sila? Mga magulang ko sila, Tina. Wika ko nang mapansing matagal itong nakatitig sa kanila. Napatango lamang siya. Ilang sandali lamang siyang nakipagkwentuhan ng kung ano-ano sa akin bago nagpaalam na uuwi na. Noong maisarado ko ang pintuan at tumingin ako sa ulam na ibinigay nito, abay amoy pa lamang, Kuya Bari, ay mukhang masarap na. Lalo pat nung makita ko ang mga malalaking tipak ng karne. Itinabi ko muna sa kusina ang ulam na iyon at saka bumalik sa aking panonood sa TV. Kumagat na ang dilim sa paligid, kaya naman pinakain ko na ang mga magulang ko. Yung pinaulam ko sa kanila ay mukhang nagustuhan naman nila mama dahil panay ang uma nito ng kutsara. Matapos silang kumain ay isa-isa ko silang nilinisan ng katawan. Tapos dinala ko na sila sa kwarto po namin. Kuya Bari, sa iisang silid lang po kami natutulog para mabilis akong matawag ni nanay at tatay kapag may kailangan po sila. Nang masigurado kong maayos na po ang kalagayan ng aking mga magulang ay saka ako lumabas ng kwarto. Nakaayos na po ang pagkain ko sa sala at nakabukas na rin ang telebisyon, kaya naman umupo na rin ako para kumain. Abay, napaungol na lang ako sa sarap, Kuya Bari, nang malasahan ang adobong ibinigay ni Tina kanina sa amin. Kakaiba nga lang po yung pakiramdam ng karne. Hindi po kasi siya baboy o manok, kaya sobrang nakakapanibago po sa akin. Ngunit dahil sa sarap ay hindi ko na inintindi pa iyon. Dapat nga magpasalamat pa akong may nagbigay sa amin ng ulam. Hindi ko na problema ang aming hapunan. Sobrang sarap, kaya ayos na ayos lang. Dahil sa panonood sa black and white naming TV ay nakaligtaan ko na ang oras. Abay, sobrang lalim na pala ng gabi, kaya mabilis kong pinatay ang TV, niligpit ko ang pinagkainan ko at hinugasan ko na rin. Habang chinecheck ko kung nakasarado bang lahat ang mga bintana at pintuan namin nang makarinig ng isang malakas na kalabog galing sa kung saan. Napasilip tuloy ako sa bintana. Tumingin ako sa paligid, ngunit wala namang dumaan at kuliglig lamang ang nagsisilbing musika ng paligid. Nagkibit balikat na lang ako at akmang tatalikod na lang sana nang may mapansing kakaiba sa bakod sa harapan. Naningkit ang mga mata ko upang aninawin yun. Di ko makita pero hugis tao yun kasi eh. Saktong dumaan ang isang sasakyan na nagbigay liwanag roon at gano'n na lamang ang pagkabigla ko nang makita ang isang taong may buntot. Kinusot-kusot ko pa nga ang mga mata ko dahil parang namamalikmata lamang ako. Pero saktong pagdilat ko ay nakasalubong ng aking mga mata ang dalawang pares ng mapupulang mga mata. Napaatras tuloy ako sa gulat. Lalo pa noong mas dumami ang mga matang nakatingin sa akin. Kinabog na ng malakas ang dibdib ko dahil sa takot. Mabilis kong sinarado ang bintana at nagtago sa gilid ng pader. Ano yun? Ano yung mga yun? Ang pupula ng mga mata nila. Hindi ko na alam kung papaano pa ako nakabalik ng kwarto, Kuya Bari. Kasi nga nagising na lang akong nakahiga sa higaan ko at ang mga magulang ko ay wala na sa kama, kaya napabalikwas ako ng bangon. Tumakbo ako palabas at napatigil nang makita ko silang dalawa na nakaupo sa sala at nanunood ng TV. Takang-takang tumingin yung dalawa sa akin. Paano sila nakalabas Naputol ang iniisip ko nang magsalita ang panganay kong kapatid na kapapasok lamang sa loob ng bahay. Masamang nakatingin sa akin na ipinagtaka ko.
O gising ka na pala, mahal na prinsipe. Hindi ka na naman bumangon ng maaga. Alam mo namang may matatanda kang inaalagaan eh. Mataray na wika ng aking ate. Napayuko na lamang ako, Kuya Bari. Umagang umaga kasi ay bubungangaan ka ng ganyan. Umiling ako, saka ako nagpunta na lamang sa kusina. Napagod lang ako, ate, pasensya na. Bakit ka nga ba nandito? Tanong ko pagkapasok din ito. Mas lalo lang sumaba ang tingin niya sa akin. Aba naman, Rene. Hindi lang naman ikaw ang anak ni na tatay at nanay. Malamang pupunta ako rito para bisitahin din sila, no? Mataray nitong sagot sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako. Siguradong hindi lang iyon ang pakay niya rito. Kasi nga hindi siya dadalaw lamang sa mga magulang namin. Alam na alam kong may kailangan na naman yan. Ay, panigurado. Lumabas ako ng bahay para makaiwas sa sermon ni ate. Nakita ko sa labas ng kanilang bakuran sina Ate Tina kasama ang asawa at anak nito. Kumaway ang babae sa akin kaya wala akong nagawa kung hindi kawayan din siya. Bumalik sa alaala ko ang pangyayari kagabi. Isang hugis tao ngunit may buntot. Kinagat ko na lamang ang pang-ibabang labi ko. Mapula rin ang mga mata nun. Ano kaya yun? Ano kayang klaseng hayop yun? Bumalik ako sa realidad nang marinig ang malakas na sigaw ni ate sa loob ng bahay. Mabilis naman akong kumilos at agad akong pumasok sa loob. Ilang araw na ang lumipas simula nang makita ko ang mapupulang mata na iyon. At magmula po ng araw na iyon, palagi na lang po akong may naririnig na kung ano-anong kakaibang ingay sa paligid po namin. Katulad na lang po ng mga kakaibang kalusko sa bubungan ng aming bahay at mga pag-alulong na di ko malaman kung saan nagmumula. Tinanong ko na nga ito sa mga kapitbahay namin kung naririnig din nila. Pero sabi nila ay hindi naman daw na sobrang pinagtataka ko. Dahil parang ang nangyayari ay sa amin lang na nagkakaingay ng ganoon. Isang beses, ginabi po ako ng uwi dahil inutusan po ako ni ate nang mamili po ng grocery namin. Sinabay ko rin doon ang pakikipagkita sa mga kaklase ko noong high school. Daladala ko sa magkabilang kamay ang dalawang malaking plastic na pinamili ko. Naubusan na ako ng tricycle na masasakyan kaya wala akong nagawa kung hindi ang maglakad na lamang. Maliwanag naman din ang buwan kaya hindi ako nangangamba sa daan. Laking pasasalamat ko nang dumating na ako sa bahay namin. Akmang papasok na sana ako ngunit nakarinig na naman ako ng mga alulong na iyon. Kinabahan ako dahil doon. Nasa labas na rin ako kaya pwede kong tignan kung kaninong aso ba yun. Maitali nga para madala ko sa barangay bukas nang matigil na ang gabi-gabi nitong pambubuisit sa akin. Hinanap ko, sinundan ko lamang ang pinanggagalingan ng tunog, Kuya Bari, at napaawang ang labi ko nang mapansing sa gilid ng bahay namin nagmumula iyon. Dahan-dahan akong naglakad papunta roon. Tumigil ako sa may gilid at nagtago sa may pader. Sumilip ako. Ganun na lamang ang pagkagimbal ko nang makita ang isang hugis tao. Ngunit ito na naman yun. Hugis tao na may buntot at may mga makikintab na kaliskis sa kanyang balat. Lumingon ito sa pwesto ko kaya naman bigla akong nagtago. Sapat lamang para makita ko pa rin ang ginagawa ng nilalang. Kitang-kita kong lumilinga-linga ito sa paligid. Naninigurado siguro kung may nakatingin ba sa kanya. Pulang-pula ang kulay ng mga mata nito, Kuya Bari. Ibig sabihin, siya yung nakita ko sa labas noong nakaraang gabi. Para po siyang isang bayawa, Kuya Bari. Puro kaliskis na kulay itim ang nasa balat niya.
Isama mo pa ang napakahaba nitong dila na abot pa hanggang dibdib. Samantalang yung ngipin ay talaga namang nagtataliman. Ibig sabihin, aswang ito. Aswang ang hayop na ito. Dahil doon ay parang may nag-uunahang kabayo sa dibdib ko, Kuya Bari. Habang lumilinga-linga ito, ay tumalikod itong muli at may kung anong sinisilip. Napakunot ang aking noo. Sa pagkakatanda ko ay bintana sa isang kwarto namin ang mayroon doon. Nanlaki ang mga mata ko sa isang realisasyon. Bintana iyon ng inuokupahang kwarto ni ate, ang sinisilip ng halimaw na ito sa aking harapan. Mas lalo akong nataranta nang nakita ko na biglang humaba na ang kanyang dila. Humaba ang dila ng aswang na animoy may balak abutin sa loob ng bintana. Kaya mabilis akong kumilos at naghanap ako ng maaaring maging proteksyon dito. Nagpalinga-linga ako at may nakita akong 2x2 na kahoy, kaya iyon ay kinuha ko. Mahigpit kong hinawakan ng kahoy at walang ingay na sumugod sa aswang. Ngunit akmang ihahampas ko na sana sa ulo nito nang bigla itong lumingon sa akin. Bumagsik lalo ang mukha ng aswang na ito at akmang kakalmutin sana ako ay umatras ako ng mabilis. Ilang beses itong umasik habang pinapakita niya ang kanyang matatalim na kuko bago mabilis na tumalikod. At bago pa man ako makakilos ulit ay naglaho na ito sa dilim. Pabagsak kong binitawan ang hawak-hawak kong kahoy at tumingin sa pwesto nito kanina. Nasa loob nga ng kwarto si ate, himbing na himbing sa kanyang pagkakatulog. Dahil sa tindi ng kilabot ko ay wala na po akong inaksayang pagkakataon. Kinuha ko yung mga pinamili ko at ipinasok ko na sa loob ng bahay. Agad kong ginising si ate at sinaad ko sa kanya ang nasaksihan ko. Ate, kamuntikan ka ng atakihin ng aswang kanina. Kamutik na. Bakit ka gustong kainin ng aswang? Malakas at nag-aalala kong tanong sa kanya. Ngunit nagalit ito at sinabing walang aswang. Ngunit ipinilit kong meron. Meron akong nakita na kamuntikan na siyang lapain. Seryoso ako nang sabihin ko ang mga iyon, kaya siguro'y naniwala ito dahil biglang umiyak si ate sa harapan ko, Kuya Bari. Maya-maya'y humagulgul to at umamin siya. Inamin niyang buntis daw siya. At kaya pala siya umuwi rito sa amin ay para magtago, para itago ang pagbubuntis niya sa mga kakilala niya sa Maynila. Dahil po doon ay napamura ako sa galit. Inilagay niya ang sarili niya sa alanganin. Bakit hindi na lang niya sinabi nung una pa lamang para naalagaan namin siya? Pero agad din naman yung nawala. Sinabihan ko na lang siya na maglagay ng asin sa bintana para hindi na siya puntahan muli ng aswang. Nang gabing iyon ay hindi ko nagawang pumikit man lang para matulog. Kinakabahan kasi ako na baka biglang may mangyari sa kanya, lalo pat ngayong magkakapamangkin na ako. Ngunit sa awa po ng may kapal, wala namang sumugod na aswang ng gabing iyon. Kaya buong araw akong nagtutulog, Kuya Bari. Si ate muna ang bahala sa mga magulang namin. Mag-aalas-6 na po ng gabi nang magising ako. Sabi ni ate, nasabi na niya kina nanay pero wala namang sinabi ang mga ito. Siguro nga kasi dahil nasa edad na rin ito at nag-uulyanin na. May nakahanda ng ulam at napansin kong marami-rami iyon. Kaya naman kumuha ko ng mangkok at nagsalin. Bahala ko kasi bibigyan ko sina Ate Tina sa kabilang bakod para naman makabawi sa ginawa nila noon. Lumabas ako ng bahay at tumawid sa kabilang kalsada. Pero bago ako maglakad papasok sa bakuran nila ay napatigil ako
nang marinig na nag-uusap ang ilang matatanda sa tabi. Sinasabi nilang may nawawala raw na batang lalaki at isang teenager na babae sa barangay namin ngayon. Kagabi pa raw iyak ng iyak ang mga magulang dahil di nila makita. Inutusan lang daw itong bumili kagabi at hindi na umuwi. Kaawa-awa naman. Bakit kasi sila pa ang inutusan ng mga magulang nila, lalo't gabi pa? Hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin at umalis ako pagkatapos nun. Noong makalapit ako sa pintuan ng bahay nila ay 3 beses akong pumatok. Wala mang 5 segundo, bumukas kaagad ang pintuan. Maliit lamang iyon ngunit lumabas pa rin ang nakasusulasok na amoy galing sa loob. Gulat akong napatingin kay Tina na nakasilip sa pintuan. Pangiwi itong ngumiti sa akin. Anong kailangan mo? Medyo garalgal niyang tanong sa akin. Pilit naman akong ngumiti sa kanya. Ipinakita ko ang hawak-hawak kong mangkok. Ate Tina, naku pasensya na sa abala po no. Pero napasobra po kasi yung luto ng ate ko ng ulam po namin kaya naisipan ko po kayong dalhan. Wika ko sabay abot sa mangkok. Malapad nang ngumiti naman ang babae sa akin at mabilis na kinuha sa akin ang ibinigay ko. Napasilip ako sa loob ng bahay nila at napansing napakadilim sa loob po. Ililibot ko pa sana ang tingin ko ngunit mabilis muling isinarado ng maliit ang pintuan. Sige na Rene, salamat ha. Salamat sa pagbibigay ng ulam sa amin ha. Nagmamadaling pasasalamat ni Tina bago isinarado ang pinto. Mabuti na lang Kuya Bari, hindi ako masyadong nakadikit sa pintuan. Kung hindi, baka nahampas na ng pintuan ang mukha ko. Napailing na lang ako. Grabe naman ang pagkabisi-bisihan nila para isarado ng ganong kalakas ang pintuan. Tumalikod na lamang po ako at naglakad pabalik sa amin. Ngunit habang papalayo po ako ay naisip ko yung mabahong amoy na nanggagaling sa loob ng bahay nila. Kasi parang mukhang bulok na hindi ko maintindihan. Bulok na kung ano yun, lalo na't may pagkamalansa pa. Napalabi na lang po ako at mabilis nang bumalik sa amin. Lumipas ang oras Kuya Bari, malalim na ang gabi at tulog na rin ang mga magulang ko. Tanging kami lamang ni ate ang naiiwang gising sa aming bahay. Ngunit kahit anong bantay namin ay wala na pong nagpapakita. Ate, siguro natakot na sa atin yung nilalang na yun. Hindi na siya bumalik pa eh. Wika ko kay ate at bumuntong hininga lamang ito. Ay, sana. O sige, matulog na tayo. Baka hindi na yun aatake. Wika nito at tumalikod na ng higa sa akin. Muli akong nagpakawala ng isang malalim na hangin bago nagpaalam. Tumayo at akbang pupunta sa kwarto namin ni na mama nang marinig namin ni ate ang ingay mula naman sa bubong. Nagkatinginan kaming dalawa at mukhang iisa lamang ang iniisip namin. Agad kong kinuha ang hinanda kong sibat kanina bago tuluyang dumilim. Si ate naman, kinuha ang lalagyan ng asin at naglagay ito sa paligid. Kinakabahang pinakiramdaman ko ang bubungan Kuya Bari kung may ingay ba, ngunit wala na kaming marinig kaya dahan-dahan akong naglakad palabas ng kwarto. May pakiramdam po kasi akong parang may nagsusubaybay na nakatingin sa amin. Dahan-dahan akong sumilip sa labas ngunit wala naman akong makita roon. Ngunit saktong pagtingin ko sa pintuan ng kwarto namin ni nanay ay may maitim na figura akong nakita roon. Napigil ko ang hininga ko nang makilala ang hitsurang iyon. Isang hugis tao na may buntot. Ngunit bago ko pa maihakbang ang mga paa ko'y narinig ko na
ang malagim na sigaw ni tatay. Lumabas ng kwarto si ate at inalam kung ano ang nangyayari. Malakas itong napatili nang lumingon sa amin ang aswang. Kitang-kita ko ang nakakatakot na ngisi ng aswang na ito. Saka ito yumuko para pagpiestahan ang katawan ng walang buhay kong tatay. Para akong natuod sa kinatatayuan ko, Kuya Bari, nang makita kong umangat ang kamay nitong punong-puno ng sariwang dugo galing sa aking ama. Hindi ko na namalayang umiiyak na pala ako sa pinaghalong sakit at galit. Napabalik lang ako sa realidad nang marinig ang sigaw ni nanay na punong-puno na ng takot, sakit at pangamba. Dala rin siguro ng puot sa aswang ay mahigpit kong hinawakan ang sibat at sumugod sa kanya. Hindi naman ito napansin ang pagkilos ko dahil abala pa ito sa paglapa sa katawan ni tatay. Sumigaw ako nang bumaon sa tiyan ng aswang ang sibat na hawak-hawak ko. Umangit ito sa tindi ng sakit. Marahas namang lumingon sa akin, ngunit nang susubukan niya akong kalmutin gamit ang marumi nitong kamay, ay nakaiwas kaagad ako. Hinata ko muli ang sibat at akmang ituturok sa dibdib niya nang biglang may magsalita sa aking likuran. Napalingon ako at nakita si Tina na hawak ang kapatid ko habang nakatutok sa liig nito ang matatalim na kuko. Gulat na gulat akong napatingin sa kanya. Hindi ko inaakalang isa rin pala siyang aswang. Ibig sabihin ay natigilan ako at marahas akong tumingin sa aswang na nakaluhod. Pumuesto ako sa likuran nito at tinaas ko ang sibat. Pakawalan mo ang asawa ko, Rene. Pakawalan mo siya at hindi na tayo magkakaroon ng problema. Malakas at marahas na saad sa akin ni Tina. Basang-basa naman ng mga luha si ate. Nakahawak din ito sa kanyang sinapupunan na naiintindihan ko. Sinabunutan ko ang aswang na unti-unti nang nanghihina sa aking harapan. Tumingin ako sa walang buhay na katawan ni tatay at sa nanay kong tili ng tili dahil sa kanyang nakikita. Napalunok ako. Walang iya ka. Pakawalan mo ang kapatid ko at baka maawa pa ako sa inyo. Matigas kong sabi at bumaba ang tingin ni Tina sa asawa nito. Alam mo ba Tina ang ginawa ng asawa mo? Pinagtangkaan niya ang ate ko at pinatay niya ang tatay ko. Dagdag kong wika kay Tina. Pasensya ka na rin eh. Kailangan lang namin mabuhay. Pakawalan mo na please. Pakawalan mo ng asawa ko. Aalis na kaming mag-anak dito. Basta't wag mo lang siyang sasaktan. Napupuot ako sa kanya, Kuya Bari. Ang lakas ng loob niyang ipakiusap sa aking pakawalan ng asawa niya kahit na malaki na ang atraso niya sa pamilya ko. Sorry na lang ba ang pagkamatay ni tatay? Sorry na lang ba kung inatake niya si ate? Hindi nagtagal. Dahan-dahang pinakawalan ni Tina ang kapatid ko. Saka itinaas ang dalawang kamay sa ere. Si ate naman ay dali-daling lumapit kay nanay at niyakap siya. Rene, sa huling pagkakataon, bitawan mo na ang asawa ko. Nakikiusap ako. Maawa ka sa kanya. May anak kaming dalawa. Huwag mo siyang hayaang magkaroon ng sirang pamilya. Nagmamakaawang wika ni Tina. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling iyon. Bigla akong naurungan nang makita ko ang anak nilang tumakbo papasok sa loob. Umiiyak din ito habang nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang sibat na hawak-hawak ko, Kuya Bari. Marahas kong tinulak ang halos wala ng buhay na katawan ng aswang na ngayon ay unti-unting nagbabago ng kanyang anyo. Kung kanina ay puno ito ng kaliskis katulad ng sa bayawak, ngayon ay makinis na ito katulad ng sa akin. Itinuro ko ang pintuan.
Ang walang ya kayo. Umalis na kayo at wag na wag kayong babalik sa lugar na ito. Mamundok na kayo dahil kapag ka nakita ko pa kayo ay tiyak kong papatayin ko kayong lahat. Marahas kong sabi sa pamilya ng aswang. Sunod-sunod ang pagtango ni Tina bago dinaluhan ang kanyang asawa. Itinayo nito ang asawa niya at iika-ika silang umalis at lumabas ng pinto. Nanlalata akong napaupo sa lapag at napatingin sa paligid. Napakalansa ng lugar, Kuya Bari. Amoy na amoy ang sariwang dugo. Walang buhay akong napatingin kina ate na nanginginig pa rin sa takot. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kasalanan ko. Dumako ang mata ko kay tatay na wala ng buhay. Nag-iwas ako ng tingin nang makita ang warak nitong tiyan. Halos lahat ng kanyang lamang loob ay nagkalat na. Dahan-dahan kong kinuhang kumot at itinakip ito sa katawan ni tatay. Alam kong kapag ka nalaman ng iba pa naming kapatid ang nangyari ay tiyak magagalit sila sa akin dahil hindi ko man lang nagawang protektahan o ipagtanggol si tatay. Mukhang natroma rin po sina ate maging si nanay dahil sa nangyari. Sinunod naman po ng pamilyang aswang ang sinabi ko, Kuya Bari. Agad-agad silang umalis sa aming barangay at magmula po noon, hindi na po namin sila nakita pa. Wala na rin kaming narinig na mga istorya tungkol sa pamilyang iyon. Masama nga po ang mag-isip ng masama tungkol sa kapwa. Pero gabi-gabi kong hinihiling na sa tuwing nagdarasal po ako, sana namatay na lamang ang asawa nito. Para man lang maramdaman nila ang hirap ng pagkawala ng isang malapit sa iyong puso. Makalipas po ang 2 buwan, yung bahay nilang inuupahan ay nasunog po. Wala kaming ideya kung sinadya ba siya o hindi. Simula rin po noon, dala-dala ko na sa puso at pagkatao ang bigat ng pagkawala ni tatay. Sinisisi ko ang sarili ko, Kuya Bari, sa nangyari. Hanggang ngayon po, naaalala ko pa rin ang gabing nawala po si tatay sa amin. Yung gabing hindi ko man lang siya naipagtanggol. Hindi ko talaga alam, Kuya Bari, kung ano ang nangyari sa akin nung gabing iyon. Ngunit huli man, pinagsisisihan ko dahil wala akong nagawa para ipaghiganti ang tatay kong yumao. At dahil po sa pangyayaring iyon, hindi inaasahang nabaliw po ang aking ina. Marahil ay hindi niya kinaya ang pagkawala ng kanyang asawa. Maging si ate po, hindi na po natuloy ang kanyang pagbubuntis dahil nakunan po siya. At habang sinusulat ko po ang kwento ko sa inyo, Kuya Bari, dala-dala ko po ang mabigat na trahedyang nangyari sa aming pamilya. Dahil lamang nagkaroon kami ng kapitbahay na pamilyang aswang na galing sa Rojas. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay may aral kayong napulot sa aking ikinuwento. Muli, maraming salamat kung sakaling maisama niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Rene. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw sa iyo, Kuya Bari. Nais ko na sanang ibahagi sa channel nyo ang kwentong ito. Kuya Bari, itago mo na lang ako sa pangalang Rafi. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong minsang mayroon kaming babuyan. Ito ang kaganapang magpasahanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan at halos hindi ko mapapaniwalaan. Noong mga panahong nangyari ito
ay mayroon nga kaming babuyan. Sa pagkakatanda ko ay 2 inahing na baboy ang mayroon kami at lahat sila ay buntis. Tuwang-tuwa pa kami ng aking ama dahil ilang buwan na lang ang lilipas ay alam naming manganganak na iyon. Dapat alagaan natin ito ng mabuti para kahit papaano ay hindi masasayang ang ilang buwan nating paghihintay. Saka dapat nating mabawi ang natalo natin ng mga nagdaang buwan. Wika ng aking ama sa akin. Napatango na lang ako sa kanya at sinabing sisiguraduhin na lang naming walang mamamatay sa mga biik na iluluwal ng aming mga baboy. Pinagplanuhan pa namin ng mga sandaling iyon kung saan namin ipupwesto ang inahing baboy namin kung sakali. Kinagabihan, sa hindi ko malamang dahilan ay hindi ako makatulog. Napakaalinsangan ng panahon kung kaya nagpasya akong bumangon at saka buksan ang bintana ng aking silid. Pagkabukas ko ng aming bintana ay tumambad sa akin ang aming babuyan. Napatingin ako roon at agad akong nakaramdam ng kilabot noong mapansin kong may gumagalaw sa bahaging iyon. Noong una ay hinayaan ko na lamang dahil baka aso lang iyon. Hanggang sa nagtaka na lang ako dahil sunod-sunod ang nagiging pag-igik ng mga iyon. Ano kayang meron? Bakit kaya nag-iingay ang mga alaga namin? Tanong ko sa sarili ko. Patuloy pa rin ako sa pagmamatiyag. Walang ano-ano. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noong may makita akong 4 na mapupulang mga mata. Ito ay malapit lang sa kulungan ng aming baboy. Mukhang hindi lang aso ah. Parang kung ano yan ah. Dali-dali akong pumunta sa kusina at pagkatapos ay kinuha ko ang itak ng aking ama. Noong nasa kusina na ako ay mas lalo pang lumakas ang igik ng aming mga alaga. Bago ako bumaba sa aming bahay, nagpasya akong puntahan si tatay sa kanyang silid. Tay, ang mga baboy natin. Sigaw ko para gisingin siya. Subalit, hindi pa rin niya iyon naririnig at hindi siya nagigising. Todo hilik pa siya ng mga sandaling iyon. Sa kadahilanang iyon, bumaba ako ng mag-isa sa aming bahay habang dala ang itak ng aking ama at ang flashlight na kinuha ko sa kanilang silid. Pagkababa ko, agad akong napatitig sa kulungan ng aming baboy. Naroon pa rin ang 4 na nagbabagang mga mata at ang baboy namin ay parang nagwawala at gustong makawala sa kulungan. Inilawan ko ang buong paligid, ngunit ang nakapagtataka lamang noon ay wala naman akong nakikita. Nagpalinga-linga ako at nakita kong patuloy sa pagwawala ang aming mga baboy. Alam kong may mali sa aking paligid kung kaya mas lalo akong nagmatyag. Akmang lalapitan ko na sana ang 2 baboy, subalit bigla akong kinilabutan. Noong itapat ko kasi ang liwanag ng hawak kong flashlight sa bandang likuran ng kulungan ng aming baboy, may nakita akong 2 nilalang. Hindi ko matukoy kung tao sila o hayop, ngunit napakadungis nila. Parang punong-puno ng putik ang kanilang katawan. Ang mas lalo pang nagbigay ng kilabot sa akin
ay ang kanilang mga matang nagbabaga. Kagaya iyon ng mga matang nakita ko noong nasa loob pa lamang ako ng aming bahay. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin ng mga sandaling iyon. Nanatili lang akong nakatayo sa aking pwesto. Walang ano-ano ay lumundag ang dalawang nilalang sa loob ng aming babuyan. Sa kadahilanang iyon ay bigla akong napasigaw. "Hoy! Ano ang gagawin niyo sa mga baboy namin?" Hindi man lang nakalingon sa akin ang dalawang nilalang. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagkagulo sa loob ng kulungan ng aming baboy. Panay ang igik ng aming baboy kung kaya dali-dali akong lumapit sa kulungan nila. Tiningnan ko kung ano ang nangyayari sa baboy namin at halos hindi ako makahinga noong makita ko ang nangyayari. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Umiibabaw ang dalawang nilalang sa isang buntis na baboy. Ilang sandali pa ay nagwala ang baboy, pero hindi iyon nagtagal. Winakwak ng isang nilalang ang tiyan ng aming baboy at saka dinukot ang lamang loob ng aming alaga. Walang pag-aatubiling pinagsaluhan nila iyon at wala silang pakialam kung nakamasid ako sa kanila. Inakma kong pasukin ang kulungan ng baboy, subalit hindi ko naigalaw ang aking katawan. Para akong estatwang nakamasid sa kanilang karumal-dumal na gawain noong mga sandaling iyon. Nang maubos na nila ang lamang loob ng aming mga alaga, ay mas winakwak pa ng isa ang tiyan noon. Ilang sandali pa ay lumabas ang mga biik mula roon. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha sa pagtulo, lalo pa nang makita kong sarap na sarap ang dalawang nilalang na iyon sa pagkain ng biik ng aming mga baboy. "Mga aswang kayo! Mga aswang kayo! Demonyo!" sigaw ko, pero hanggang isipan ko lang iyon. Noong maubos na nilang kainin ang mga biik ng aming baboy ay lumipat sila sa isa pang kulungan kung saan naroroon ang isa pa naming buntis na baboy. Nakatingin lang ako sa kanila habang pilit nilang hinahawakan ang nagwawala naming baboy. Nasa ganoong sitwasyon sila noong parang nagbago ang kanilang mga itsura. Naging kawangi sila ng baboy. Subalit parang mas mahaba ang kanilang nguso. Naglalaway iyon habang pilit na itinutumba ang aming baboy. Noong maitumba na nilang dalawa ay agad nila iyong winakwak ang tiyan. Atungal ng atungal ang aming baboy at pilit na nagpupumiglas, subalit hindi nila kaya ang lakas ng dalawang aswang. Akmang kakainin na sana ng dalawa ang lamang loob ng aming baboy nang narinig kong napasigaw si tatay. "Rafi, anong ginagawa mo riyan? May mga aswang na umaatake sa ating mga baboy." Sa isinigaw ni tatay na iyon ay doon lang ako parang natauhan. Nagawa kong igalaw ang aking katawan. Nilingon ko ang aming bahay at saka inilawan. Nakita kong pababa na ang aking itay, kung kaya
Hinintay ko siya. Bakit? Ano nangyari? Hindi ka man lang gumawa ng aksyon? Tanong ni tatay sa akin. Hindi na ako nakasagot sa kanya. Dinig na dinig kasi namin ang ingay ng paghabhab nila. Dahil doon ay kinuha ni tatay ang kanyang itak sa akin at saka sinabihan akong ilawan ko ang paligid. Agad ko namang inilawan ang bahagi kung saan naroroon ang dalawang aswang. Saktong nilalantakan na nila ang mga biik ng aming baboy kung kaya napasigaw si tatay. Mga demonyo kayo! Anong ginagawa niyo sa mga alaga namin? Pagkasigaw ni tatay ng mga katagang iyon ay dali-dali siyang pumasok sa loob ng kulungan ng aming baboy kung saan naroroon ang dalawang nilalang. Lumapit na rin ako sa kulungan ng baboy at kitang-kita ko kung paano labanan ni tatay ang dalawang nilalang na iyon. Habang nakayuko ang dalawang nilalang ay tinaga ni tatay ang isa sa kanila. Napaungol iyon, subalit hindi man lang tinablan. Dahil sa ginawa ni tatay ay tumayo ang dalawang nilalang. Hinarap ng mga iyon si tatay kung kaya inihanda ng aking ama ang kanyang sarili. Umangil ng malakas ang dalawa, subalit hindi natinag si tatay. Mga hayop kayo, mambababoy! Napangisi lang kay tatay ang nilalang. Dahil sa inis ng aking ama ay walang pasabi niyang tinaga ang isang nilalang sa liig. Parang wala lang sa nilalang iyon. Akmang hahawakan sana ng isang aswang si tatay, subalit mabilis niyang tinaga ang kamay noon. Naputol ang mga daliri ng nasabing aswang kung kaya napahiya iyon sa sobrang sakit. Ang isang aswang naman ay nagalit kay tatay. Mabilis siyang gumalaw at saka lumapit para sakalin ang aking ama. Mabuti na lamang at mabilis ding gumalaw si tatay. Tinaga niya sa mukha ang aswang na iyon at tinamaan sa kanyang ilong. Halos mandiri ako sa aking nakita dahil bumulwak ang dugo ng aswang. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa aming mga baboy, sigaw ni tatay. Pagkatapos niyang wikain ang mga katagang iyon ay iwinasiwas niya ang kanyang itak. Wala siyang naging pakialam kung may matamaan man siya o wala. Sa bawat paghataw ng kanyang itak ay napapaungol ang aswang. Alam ni tatay na natatabla na ang aswang ng mga sandaling iyon dahil mula sa ibaba at paitaas ang kanyang pagtaga. Kung hindi man kayo mamamatay, titiyakin kong mahihirapan kayong gumaling, sigaw ni tatay sa kanila. Dahil sa ginawa ni tatay ay nagpumilit na makatakas ang dalawang nilalang. Nagunahan silang makaalis sa loob ng kulungan ng baboy namin. Noong nasa labas na sila ay lumabas din si tatay. Hahabulin pa sana niya ang dalawang aswang, subalit mabilis iyong naglaho. Iginala ko pa nga sa paligid ang liwanag ng dala kong flashlight, subalit hindi ko na nahagilap ang mga iyon. Dahil sa nangyari sa aming alaga, nagpasya na lamang kaming ilibing ang dalawang baboy namin. Hindi napigilan ng aking ama ang kanyang luha. Napaiyak siya dahil sa ginawang iyon ng dalawang mambababoy sa aming mga alaga.
Mga hayop na iyon. Kung hindi lang sana nila biniktima ang ating mga baboy, tiyak na tiba-tiba na sana tayo sa susunod na linggo. Malungkot na wika ng aking ama. Wala na kaming nagawa kung hindi ang tanggapin ang naging kapalaran namin. Gayunpaman, hindi kami sumuko at muling nagpatuloy sa pag-aalaga ng baboy. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po and more power po sa inyong channel. Gumagalang, Rafi. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ang kwentong nais kong ibahagi po sa inyo ngayon ay nalalapit sa karanasan ko bilang anak ng isang sabungero. Bago ko po umpisahan ang aking kwento, gusto ko pong itago ninyo ang aking pagkakakilanlan at tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Renato. Ako po ay lumaki sa probinsya ng Marinduque. Mahigit 12 taong gulang pa lamang po ako noon at talagang musmus pa. Tunay na simple ang aming pamumuhay at masasabi ko, Kuya Bari, na malayo kami sa mga problema. Kapwa magsasaka ang mga magulang ko at hinahangaan ko sila pareho sa angkin nilang kasipagan. Subalit, isang bagay na talagang ayaw ng nanay ko kay Itay ay ang pagiging sabungero nito. Si Tatay Armando ay lubusan ang pagkawili sa pagsasabong o tinatawag nilang tupada. Araw-araw pagkagising, manok kaagad ang hawak niya imbis na uminom ng kape. Minsan pa nga ay sinasama niya ako sa ibang baryo para maging tagabitbit ng bayong na may lamang tandang. Isang umaga, kasabay ng pagtilaok ng manok ay ginising ako ni Tatay Armando. "Oh, magaya ka na. May laban tayo ngayon sa kabilang bayan. Nag-aantay na ang mga kasamahan ko." Saad ni Tatay habang nakahilata pa ako sa aking higaan. Tama po, ako ay kasama ni Tatay upang magtungo sa tupada sa kabilang bayan. Hindi nagtagal, bit-bit ang bayong na may lamang manok ay dali-dali akong lumabas. At doon ko nga nakilala ang mga kasamahan ni Tatay Armando na may kanya-kanyang dalang panabong na manok. 10 sila, pang-10 ang tatay ko. Kabilang dito si Tio Tiago, ang kapatid ni Tatay, si Mang Kaloy, si Mang Elroy, Mang Andres, Mang Noli, Mang Enteng, si Mang Lito, Mang Amir at Mang Pablo. Ako at 10 ng mga sabungero ay nag-abang ng jeep sa daan. Hindi na bago sa akin, Kuya Bari, na sumama sa grupo nila sapagkat sanay na po ako. 6:00 nang makasakay kami. Agad namang sinabi ni Tatay sa tsuper kung saan kami pupunta. Makaraan ang ilang oras ay narating din namin ang bayan na kung saan gaganapin ang tupada. "Oh, ba't tila wala pang mga sabungero dito?" Marahang tanong ni Mang Andres na nasa unahang bahagi ng jeep. "Ay, oo nga no. Siguro napaaga lang tayo ng dating." Tugon naman ni Mang Elroy. Habang naghihintay ay sandaling sumilong muna ako noon sa puno ng mangga habang hinihimas ang buntot ng manok ni Tatay Armando. Kalaunan, isang lalaki ang dumating. Anya, pinagbabawal na raw sa lugar na iyon ang pagtutupada, kaya ang ibang sabungero ay naghahanap ng ibang paggaganapan. Bakas naman ang pagkadismaya sa mukha ng mga kasamahan ko, pati na rin kay Tatay. "Lintik na yan oh. Ano yan?
Uwi tayong nga. Galit na sambit ni Mang Amir. Ngunit pauwi na sana kami noon, Kuya Bari, pero isang lalaki ang dumating. Nagpakilala ito bilang Ramoncito. Sinabi niya na imbis daw dito gaganapin ang naturang pustahan ay doon sa gitnang bahagi daw ng bundok ito ginanap. Malaya at malayo sa otoridad. Tila bumalik ang galak sa mukha ng 10 matapos banggitin ni Ramoncito ang mga iyon. Kung kaya't walang sinayang na sandali ang 10 at kami tumungo sa sinasabing tupada. Pinangunahan ito ni Ramoncito at siniil ang makipot at masukal na daanan ng gubat. Ayos lang naman sa akin, Kuya Bari, ang maglakad, basta't hahatian ako ni tatay sa kanyang mapapanalunan. Rinig na rinig ko rin ang huni ng mga ibon ng mga sandaling iyon at nagmamasid-masid sa mga nagsasayawang na mayayabong na mga puno. Maganda ang sikat ng araw ng mga oras na iyon, kaya makalipas lang ang ilang oras na paglalakad ay tuluyang narating namin ang nasabing tupada. Ngunit hindi ko sukat akalaing maraming tao roon. May mga sabungero na galing pa sa iba't ibang lugar at nagtiyagang pumaroon para lang magkapera. Sinimula na nga noon ng mga kasamahan ni tatay ang kinagawian ng mga sabungero na pagtali ng matalim na bagay sa bawat paa ng tandang upang mapadali ang labanan at malaman kung sino ang kampyon. Tari po kung hindi ako nagkakamali ang tawag doon. Sa pula, sa puti, iyan po ang karaniwang naririnig ko sa bawat hiyawan ng mga tao. Ilang sandali lang ay isasabak na ang mga pambato ni Tatay Armando. At noong mismong tunggalian, napalitan ng saya ang puso ko nang magwagi ang tandang ni tatay. Panalo tay! Sayang umiindayog na wika ko sa aking ama. At sumunod na nga ang iba pa naming kasamahan na kapwa rin nanalo. Sa pagkakataong iyong, Kuya Bari, ramdam namin ang galak sapagkat may pera at karning manok kaming maiuuwi. Nang dumating ang 3:00 ng hapon, napagdesisyonan na noon, Kuya Bari, ni Tio Tiago na umuwi na dahil magdidilim na. Mahaba pa kasi ang aming lalakbayin pababa. Ang mga sabungero sa tupada ay nagsialisan na rin na rason kung bakit umalis na rin kami. Makulimlim na po ang paligid. Nagbabadya noon ang tila malakas na ulan. Kaya nagdumali kami sa paglalakad. At doon nagpresenta si Ramoncito na ituro ang ligtas na daan dahil kumagat na nga ang dilim. Mapanganib ang malawak na kagubatan. Pasalamat nga kami dahil nawala ang itim na kalangitan. Sigurado ka ba dyan sa daan na yan? Seryosong tanong ng tatay ko. Oho, ang totoo ay doon ako nakatira. Tugon naman ni Ramoncito. Nagkatingin na naman ang grupo. Subalit wala silang naging ibang desisyon kung hindi ang sumunod kay Ramoncito. Nasa likuran ko noon si tatay at saka nasa unahan ko naman si Tio Tiago. Hindi po ako mapakali sa manok na aking daladala dahil tila ang likot niya. Sinabayan pa ng nakakarinding tinig ng mga kuliglig. Halos magdilim na nga ng mga sandaling iyon, kaya tanging liwanag ng buwan ang nagsilbing tanglaw sa daanan namin. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming pagbabagtas, bahagya kaming napahinto. Batid naming hindi naman umulan, pero ramdam ko sa aking mga paa, Kuya Bari, ang tila basang damo na dumadampi sa balat ng paa ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin.
Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaya marahan kong hinaplos ito. Noong tumapat sa kamay ko ang sinag ng buwan, rumehistro sa mukha ko ang pagkataranta nang mausisa kong ito ay isang dugo. Umalingasaw ang langsa nito. Tumigil muna tayo. Tumingala kayo. Pagmasdan niyo ang nakalambitin. Nanginginig na boses ni Mang Enteng. Para kaming napako sa kinatatayuan namin nang maulinigan namin ang isang putol na katawan na nakalambitin sa puno ng akasya. Dumadaloy ang sariwang dugo nito na tumutulo sa paligid na damuhan. Ilang sandali pa ay narinig namin ang malakas na pagpagaspas sa dakong itaas ng puno. Sapat na ang nakita at narinig namin upang kami ay masindak. Doon na nga kami, Kuya Bari, nagsitakbuhan, dala rin ng takot. Salamat naman, nakalayo na tayo. Humahangos na usal ni Mang Noli. Nampo siya, hindi malayong aswang yun. Saad ni Tatay Armando naman. Ika naman ni Ramoncito, iyon daw ay isang manananggal. Kahit hindi pa gaanong tirik ang gabi, sadyang lumalabas na sila upang makahanap ng mapupuntirya. Dagdag pa niya, malapit lang daw dito ang baryo Masidlak na kung saan siya ay nakatira. Kung kaya't nagpatuloy pa kami sa aming paglalakad. Hindi ko maiwasang mapatingin sa likuran dahil tila may sumusunod sa amin. Renato, talasan mo ang pakiramdam mo. Tumakbo ka kung kinakailangan. Patnubay ni Tatay Armando kung sakaling malagay kami sa panganib. Ilang lakad pa nga'y narating na namin ang nasabing baryo Masidlak. May iilang bahay subalit parang walang nakatira doon. Sa bandang pagliko namin, nakita namin ang isang barong-barong. Kubo kung susumahin. Pinangungunahan ni Ramoncito ang pagbukas nito at sabay-sabay naming ibinaba ang mga bayong na may lamang manok. Pansamantala kaming nagpahinga sa naturang kubo. Sa wari ko po'y 7:30 na iyon ng gabi. Malalim na rin ang gabi kaya doon na lang kami magpapalipas. Maliit lamang po ang kubo gayong hindi kami kasya rito. Kaya nagpresenta si Ramoncito na iwanan kami at ipagpatuloy ang pagpapahinga. Katabi ko po si tatay at ang aking tiyo Tiago. Kaya wala akong dapat ipag-alala. Nang kami ay mahimbing na natutulog na, isang panaginip ang gumising sa natutulog kong diwa. Nagmasid ako sa buong paligid. Sadyang nakakatakot ang katahimikan at sinundan ito ng mga yabag sa may parteng bubungan. Tatay, parang may nilalang sa may bubong. Kabadong bulong kong wika kay tatay habang tinatapik ang kanyang braso. Nang maalipungatan si Mang Lito, doon niya sinimulang gisingin ang mga kasamahan. Binalaan ni Tio Tiago ang iba na wag lilikha ng anumang ingay. Napapikit na lamang po ako, Kuya Bari, sa tinig ng nilalang. Tunay po na nakakatindig balahibo po iyon. Ilang sandali pa ay lumagapak ang bintana at pinto ng kubo. Gawa sa matitibay na kawayan ng kubo kaya hindi ito mabilis na masisira. Walang pakundangang sinimulang sirain ng aswang ang bawat pinto at bintana. Doon ko napansin na marami pala sila. Sa puntong iyon, umiiyak na talaga ako, Kuya Bari. Asan ang gasera? Malakas na tinig ni tatay.
Noong maiabot ang gasera kay tatay, sinindihan niya kagad ito. Pansamantalang napatigil ang mga aswang nang makita nilang may liwanag sa loob. Sumenya si tatay na lilinlangin niya ang mga ito at para magkaroon ng pagkakataon na kami ay lumabas at makatakas. Hindi nagtagal. Tuluyan na nga silang nakapasok sa loob ng kubo, Kuya Bari. At doon namin nadatnan si Ramoncito. Opo, tama po kayo. Ang taong si Ramoncito ay isa rin palang aswang. Naglalaway ito at tila takam na takam sa aming dugot laman. Nanlilisik ang mga mata nito at nagtatalasan ang kanyang mga kuko. Tama nga ang aking nabasa. Ganyan pala talaga ang itsura ng aswang. Bulong ko sa aking sarili habang nandidilat ang mga mata na nasilayan nito. Tamang pagkakataon yun upang kami ay makatakbo na palabas. Hindi na kami nagdalawang isip pa at kumaripas kami ni Tio Tiago at Mang Noli patungo sa isang malawak na taniman ng mais. Natatandaan ko, Kuya Bari, binuhat pa nga ako noon ni Tio Tiago para lamang mapabilis ang aming pag-abante. Bigla na lamang kaming napahinto nang magliyab ang naturang kubo. Banaag sa aming kinatatayuan ang laki ng apoy. Nag-alala kami dahil naroon pa ang aking ama at iba pang kasamahan. Napahagulgol na ako noon habang binabagtas namin ang taniman ng mais. Hindi alintana ang tinik sa katawan basta makaalpas lang sa nababadyang peligro. Ramdam ko ang mahigpit na pagyakap ni Tio sa akin. Halos mag-uumaga na nang kami ay tuluyang makalabas sa napakalawak na taniman. Si tatay, nasaan yung tatay ko? Nakalabas ba siya? Tanong ko na kahit si Tio at Mang Noli ay di kayang masagot. Napaupo na lamang kaming tatlo habang hinihintay ang paglabas ng natitirang 8. Ilang sandali pa ay narinig namin ang mga boses na paparating. Si Mang Pablo, Mang Amir, Mang Enteng at Mang Lito. Sila lang ang nakalabas. Wala pa noon si tatay. Maging sila ay hindi alam kung ano ang nangyari sa iba pa naming kasamahan. Hindi nagtagal. Lumabas din ang natitirang 4. Kabilang na si tatay. Niyakap ko siya ng mahigpit at nagpasalamat. Nagyakapan kaming lahat dahil wala sa aming napahama, Kuya Bari. Ang pagtitiwala sa kapwa ay masasabi kong importante. Subalit mas mainam na kilalanin muna ang isang tao bago mo ito pagkatiwalaan. Ayon kila tatay at ang mga huling nakalabas na sabungero ng kubong iyon, kitang-kita daw nila kung papaano masunog ang ilan sa mga aswang na pumasok kasama na nga si Ramoncito. Dagdag pa nila, mayroon palang mutya si Mang Andres. Ito ay isang uri ng mutya na gumagapi sa mga nilalang. Isang uri ng bato na kapag itinanim mo ito sa isang lugar ay pupuntahan daw ito ng mga aswang. Matapos daw nilang makita ang mutyang iyon ay hindi na sila makaagalaw pa sa kanilang kinatatayuan. At gano'n na nga po daw ang nangyari, Kuya Bari. Habang pumapasok ang mga aswang, itinanim daw po ni Mang Andres ang mutya na ito sa hapagkainan. Saka sila pumwesto malapit sa pintuan para sa kanilang pagtakas. Pagpasok daw ng mga nilalang ay yun nga po ang nangyari. Tumitig daw po itong mga ito sa mutya na akala mo'y nahipnotismo. Matapos daw po iyon, sa kanila isinaboy ang gasera dahilan
para masunog ang mga aswang at hindi makaalis sa kanilang kinatatayuan. Rinig na rinig daw nila ang malalakas na hiyawan ng mga ito habang kinikitil ng apoy ang kanilang mga katawan. Ako po ay nagpapasalamat dahil iniligtas kami ng Panginoong Diyos sa kamay ng mga mapagpaslang na aswang. Ito po ang hinding-hindi ko malilimutan na karanasan kasama po ang 10 sabungero. Isang aral na magpas hanggang ngayon ay tumatak na sa aming mga isipan. Isang pangyayari na muntik ng kumitil sa 10 sabungero, kasama na rin po ako. Dahil lang sa pagpunta namin sa isang tupada. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po kung sakaling mapili niyo pong basahin ito sa mga susunod na araw. God bless po sa lahat at magandang araw po sa lahat ng mga kasundo. Lubos na gumagalang, Renato. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.